Ano ang magiging hitsura ng paghuhukom kay Lucifer at sa mga demonyo sa araw ng paghuhukom? Mayroong isang paghuhukom na hindi pa nagaganap, isang kosmikong hukuman na hinihintay ng mga anghel at kinatatakutan ng mga demonyo. Hindi ito paghuhukom ng mga tao, kundi ang araw na tatawagin mismo ng Diyos sa kanyang harapan ang nangahas na sumalungat sa trono ng kataas-taasan. Ang kanyang pangalan ay kilala sa buong sangnilikha. Lucifer, ang tagapagdala ng liwanag na naging prinsipe ng kadiliman. Ang unang magsinungaling, ang unang manlilinlang, at ang unang hahatulan. Mula pa noong Eden, siya ay kumilos bilang tagapag-akusa na nanunukso, sumisira at nanlilinlang sa buong bansa. Ngunit ang panahon ng kanyang impluensya ay papalapit na sa pagtatapos. Inihahayag ng Biblia na isang paghuhukom ang naghihintay sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Isang huling kapalaran na napakasama na maging ang mga demonyo ay nanginginig sa pagbanggit lamang nito. At pagdating ng araw na iyon, walang pagtawag, walang anino na mapagtataguan. Dadalhin ka ng video na ito sa puso ng mga pinakakinatatakutang propesya sa banal na kasulatan upang ipakita kung paano mabubunyag ang paghuhukom kay Lucifer at sa lahat ng mga demonyo sa huling paghuhukom. Isang pangyayaring magpapakita sa buong sansinukob na ang katarungan ng Diyos ay perpekto at walang paghihimagsik, gaano man katanda o kalakas, ang makakatagal sa kabanalan ng walang hanggan. Sa simula, bago pa man mabilang ang panahon, mayroong perpektong pagkakasundo sa langit. Sa mga anghel ay nagningning ang isang nilalang na may natatanging kaluwalhatian, si Lucifer, ang kerubing tagapagbantay na pinalamutian ng mga mahahalagang bato at musikang makalangit. Ngunit isang kakilakilabot ang nag-ugat sa kanya, isang pagnanais na maging katulad ng kataas-taasan. Ang pagmamataas na nagsimula bilang isang tahimik na kaisipan ay naging binhi ng unang paghihimagsik ng sansinukob. Ang isang Diyos na sumasaliksik sa mga puso at nakakaalam ng mga pinakatagong intensyon ay nakakita ng katiwalian na nabubuo sa isa na nilikha para sa papuri. Binago ng pagmamataas ang kagandahan sa kadiliman at karunungan sa panlilinlang. Hindi na kontento si Lucifer na maglingkod, nais niyang sambahin. Kaya niyanig ang langit ng isang walang kapantay na espiritual na digmaan. At doon, sa harap ng trono ng Diyos, isinilang ang paghatol. Kailangang harapin ang kasamaan. Ang kasalanan ni Lucifer ay hindi lamang pagsuway, kundi pagtataksil. Tinangka niyang palitan ang lumikha ng kanyang sarili. Inililigaw ang maraming anghel na pinili ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Mula sa sandaling iyon, sinimulan ang banal na hustisya, sapagkat ang bawat paghihimagsik laban sa Diyos ay nagdudulot ng paghatol. At kahit na ang huling hatol ay hindi pa naipapatupad, ang kapalaran ni Satanas ay natatakan na simula noong araw na iyon. Nang maghimagsik si Lucifer laban sa Diyos, hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Inihahayag ng Biblia na ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit ay naligaw ng kanyang impluensya. Ang mga nilalang na ito, na nilikha para sa pagsamba at paglilingkod, ay naakit ng pangako ng personal na kaluwalhatian. Ang resulta ay nakapanlulumo. Ang langit na dating puno ng papuri, naging isang larangan ng digmaan. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at ang paghihimagsik ay nadurog. Ngunit ang hatol ay hindi pa tapos. Ang mga pumili ng kadiliman ay pinalayas mula sa presensya ng Diyos. Ang kaluwalhati ang dating nakapaligid sa kanila ay napalitan ng kadiliman at pagdurusa. Sinasabi ni Pedro na marami sa mga nahulog na anghel na ito ay nakagapos sa kadiliman na nakalaan para sa paghuhukom. Ikinulong sila ng Diyos sa madilim na espiritual na kaharian kung saan sila ay nagdurusa na ng bahagi ng parusa dahil sa paghihimagsik laban sa lumikha. Ito ay isang pansamantalang paghuhukom.
Ang huling paghatol ay nakalaan pa rin para sa dakilang araw. Samantala, ang espiritual na mundo ay nananatiling nahahati. Ang ilan sa mga nahulog na anghel na ito na tinatawag na mga demonyo ngayon ay kumikilos pa rin sa lupa, nanlilinlang, nang aapi at nanunukso sa mga tao. Ngunit ang kanilang mismong pag-iral ay isang buhay na paalala na ang paghuhukom ng Diyos ay tiyak. Ang kasamaan ay maaaring lumaban sa loob ng isang panahon, ngunit ito ay hinahatulan magpakailanman. Ang bawat demonyong gawa ay nagpapahiwatig ng isang pagkatalo na inihula mula noong araw na sila ay pinalayas mula sa langit. Pagkatapos ng pagbagsak, si Satanas ay tinawag na prinsipe ng mundong ito. Ngunit mahalagang maunawaan na siya ay naghahari lamang dahil pinahihintulutan ito ng Diyos at sa limitadong panahon. Ang Panginoon, sa kanyang soberanya, ay binago maging ang paghihimagsik tungo sa isang instrumento upang ihayag ang kanyang katarungan at kaluwalhatian. Kaya, kumikilos ang kaaway, ngunit sa loob ng mga limitasyon ay hindi siya kailanman makakalampas. Walang hininga ang nakakatakas sa banal na kontrol. Sa panahong ito ng pahintulot, ang dyablo at ang kanyang mga demonyo ay walang pagod na nagtatrabaho upang linlangin ang sangkatauhan. Binabaluktot niya ang katotohanan, nagkakalat ng takot, poot at paghihimagsik laban sa Diyos. Tinatawag sila ng Biblia na mga espiritual na kapangyarihan ng kasamaan sa mga makalangit na kaharian. Ngunit kahit na tila umuunlad ang kaharian ng kadiliman, ito ay gumuguho mula sa loob, nilalamon ng katiyakan ng pagkatalo. Ang bawat kaluluwang iniligtas ni Kristo ay isang bukas na sugat sa kapalaluan ni Satanas. Sa makatuwid, ang kasamaan ay hindi naghahari. Ito ay nabubuhay lamang, naghihintay sa araw na ito ay patatahimikin magpakailanman. Ang Diyos, sa kanyang pagtitiis, ay nagpapahintulot ng oras na lumipas, na nag-aalok ng pagkakataon para sa pagsisisi at pagpapakita ng pananampalataya. Habang ang mga demonyo ay nagbabalak, ang banal na espiritu ay kumikilos, nagpapalaya at nagbabago ng mga buhay. At ang di nakikitang tunggalian na ito ay magpapatuloy hanggang sa ibunyag ng huling paghuhukom. Darating ang araw na titigil na ang panahon ng pag-iral. Tatakas ang langit at lupa sa harapan ng walang hanggang hukom, at sa harap niya ay lilitaw ang isang puting trono, maningning at kahanga-hanga. Doon magtatagpo ang lahat ng panahon at bawat nilalang, tao man o anghel, ay mananagot. Sa kosmikong hukuman na ito, si Lucifer, ang tagapag-akusa na dumadaan sa mapang-akit at masasamang paraan, ay sa wakas maririnig ang hatol na sasama sa kanya magpakailanman. Ipinapahayag ng Biblia na ang dyablo na umakit sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre. Nasaan ang halimaw at ang bulaang propeta? Hindi ito magiging isang pansamantalang bilangguan, kundi ang pangwakas na katuparan ng banal na hustisya. Siya na minsang naghangad na umakyat sa trono ng Diyos ay itatapon sa ilalim ng bigat ng kaluwalhatiang tinangka niyang agawin. At bago ang hatol na ito, walang argumento, walang tuso, walang pagbabalat kayo ang makakapigil sa paghuhukom ng Panginoon. Ihahayag ng puting trono ang ganap na kabanalan ng Diyos. Lahat ng nagawa sa mga anino ay maliliwanagan. Ang mga demonyong nagpahirap sa mga bansa ay makikita ang kanilang paghatol na makikita sa perpektong katarungan ng kordero. Ang walang hanggang apoy na inihanda mula pa sa simula para sa dyablo at sa kanyang mga anghel ay lalamunin ang lahat ng kasamaan, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang pagpapanumbalik ng banal na kaayusan. Ang sansinukob ay sa wakas ay malilinis mula sa presensya ng kasalanan. Simula ng pagbagsak, ang mga demonyo ay gumala sa mundo upang maghanap ng mga mahihinang katawan, isipan at puso.
Inihayag ni Jesus ang katotohanan ito nang sabihin niya na ang maruming espiritu, kapag umalis na ito sa isang tao, ay naglalakbay sa mga tigang na lugar, naghahanap ng kapahingahan. Ito ay mga pinahihirapan na nilalang, mga bilanggo sa pagitan ng hatol na naipahayag na at ng huling pagpapatupad nito. Alam nilang maikli na ang kanilang panahon at kaya naman sila kumikilos ng may galit, nagkakalat ng mga kasinungalingan, pang-aapi at pagkawasak saan man sila magpunta. Ngunit ang kanilang kapalaran ay natatakan na. Sa huling paghuhukom, walang mapanghimagsik na espiritu ang makakatakas. Lahat ay titipunin sa harap ng trono ng Diyos at itatapon sa parehong lawa ng apoy na inihanda para sa kanilang pinuno, si Lucifer. Ang impyerno na inaakala ng marami na kaharian ng dyablo, sa katotohanan ay magiging kanyang walang hanggang bilangguan. Walang kapangyarihan o kaluwalhatian doon, tanging pagdurusa lamang, isang walang hanggang kamalayan sa kung ano ang nawala sa kanila sa pamamagitan ng paghihimagsik laban sa lumikha. Ang banal na hustisya ay magiging ganap na kahit ang alaala ng kasamaan ay maglalaho sa mga tinubos. Ang mga demonyong dating nangutya at sumapi ay maglalaho mula sa pag-iral na parang mga anino na itinaboy ng liwanag. Ang kapangyarihan ni Kristo ay lubos na lulupigin sila na siyang tutupad sa nasusulat. Ang anak ng Diyos ay napakita sa layuning ito upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. At kapag ang huli sa kanila ay natahimik, ang kapayapaan ng Diyos ay maghahari ng walang pagkaantala. Kapag ang huling kaaway ay natalo, isang makapangyarihang tinig ang aalingaw-ngaw mula sa langit na nagpapahayag na gawa na. Si Kristo, ang kordero na nagtagumpay sa pamamagitan ng krus, ang siyang magtatakda ng tagumpay na sinimulan sa Kalbaryo. Siya na nagpakumbaba sa harap ng mga tao ay itataas sa harap ng lahat ng nilikha. Walang kapangyarihan ng kadiliman ang makakatagal sa kanyang presensya. Sapagkat ang lahat ng autoridad sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa ay kanya lamang. Ang tagumpay ni Jesus ay hindi lamang magiging tagumpay laban sa kasamaan, kundi ang simula ng isang bagong panahon, ang paghahari ng walang hanggang katarungan. Ang dugong ibinuhos sa krus ay magiging simbolo ng perpektong paghatol at naganap na pagtubos. Sa harap niya, si Satanas at lahat ng kanyang mga tagasunod ay yuyukod hindi sa paggalang, kundi sa pagkilala na walang Panginoon, kundi ang buhay na Kristo. Ang krus na tila isang pagkatalo ay ihahayag bilang trono ng walang hanggang tagumpay. Ang tagumpay na ito ay hindi nalalayo. Ito ay nagniningning na sa mga naniniwala. Ang bawat kaluluwang pinalaya ay isang paalala na nawalan na ng kontrol ang impyerno. Ang parehong Jesus na sumakop sa mga demonyo sa disyerto at kasalanan sa krus ay patuloy na naghahari sa mga puso. Nangako siya, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Ang kaluwalhatiang balang araw ay makikita sa kalangitan ay nagsisimula ng magpakita sa mga nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag natupad na ang paghuhukom at ganap na natalo ang kasamaan, ipapakilala ng Diyos ang isang bagong simula. Inilarawan ko ang pangitaing ito gamit ang mga salitang nagpapanginig sa puso. Nakakita ako ng isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Pahayag 21:1, ang bawat bakas ng sakit, pagdurusa at kadiliman ay mabubura. Ang kasaysayang minarkahan ng paghihimagsik ay magtatapos at ang walang hanggang paghahari ng liwanag at kapayapaan ay magsisimula. Sa bagong panahong ito, wala ng luha, wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati. Ang mga lumang bagay ay lilipas na at ang Diyos mismo ay mananahan kasama ng sangkatauhan. Pahayag 21:4, ang buong sansinukob ay ibabalik, palalayain mula sa katiwalian na dulot ng kasalanan. Walang mga nahulog na anghel,
Walang mga demonyo, walang mga alaala ng kasamaan ang iiral pa. Papahirin ng lumikha ang bawat luha at maghahari sa kataas-taasang kapangyarihan sa isang mundong dinalisay ng kanyang katarungan. Kaya, ang siklo na nagsimula sa pagbagsak ni Lucifer ay darating sa isang tiyak na katapusan. Ang trono ng Diyos ang magiging sentro ng lahat at ang sangnilikha ay aawit ng may perpektong pagkakaisa. Karapat-dapat ang kordero na pinatay. Ito ang magiging ganap na tagumpay ng kabutihan, kung saan ang kawalang hanggan ay hindi na makakaalam ng anino. At para sa mga nananatiling tapat, magsisimula ang buhay na hindi magtatapos. Ang paghuhukom kay Lucifer at sa mga demonyo ay hindi lamang magiging katapusan ng kasamaan, kundi ang simula ng isang kawalang hanggan ng katarungan. Lahat ng winasak ng kaaway, ibabalik ng Diyos. Lahat ng ninakaw, babalik siya. At sa araw na iyon, kikilalanin ng buong sansinukob na ang Panginoon ay makatarungan at ang kanyang awa ay palaging mas dakila kaysa sa paghatol. Walang kapangyarihan ng kadiliman ang makakatagal sa apoy ng kanyang titig, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ngunit bago ang dakilang araw na iyon, magaganap ang isa pang paghuhukom, ang paghuhukom ng puso. Ang bawat isa sa atin ay dapat magpasya kung aling panig tayo kakampi kapag ang puting trono ay itinaas. Ngayon, mayroon pa ring biyaya. Ngayon, may oras pa. Sinabi ni Jesus, "Ang sino mang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi hahatulan. Nadaig na niya ang kasamaan at nag-aalok ng tagumpay sa lahat ng naniniwala." Nanginginig ang impyerno sa pangalan ni Jesus, ngunit nagagalak ang langit kapag ang isang kaluluwa ay sumuko sa kanya. Kaya naman, kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, i-click ang buton na like at isulat sa mga komento, "Panginoong Jesus, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Amen."